Happy weekend. A month from now, magsushoot ulit ako para sa Musika Escala. Meron silang performance sa Makati. Tapos ako ulit yung kinuha nilang videographer. Mahaba-haba pa yung panahon para ma-check ko yung mga equipment ko kung gumagana pa ng maayos. Sa lahat ng project and freelance work, kasama na yung mga gawa ko sa real estate and music videos. Yung last event ng Musika Escala, yung pairamdam ko na talagang prepared ako. Simula equipment hanggang sa equipment bay, dun sa setup, dun sa mismong venue. Feeling ko na perfect ko yung setup. Nakalimutan ko na kung sinong YouTuber yung napanood ko, pero sa kanya ko natutunan yun eh, na dapat na meron kang designated and secured na equipment bay. Syempre para hindi pa kalat-kalat yung equipment mo tapos hindi mo na kailangan magpabalik-balik sa sasakyan kasi walang sense pag ganun. But originally hindi ko talaga naisip yun na kailangan ng equipment bay. Doon ko lang talaga natutunan. Nakalimutan ko na kasi pangalan ng YouTuber na yun eh. Sana one day magkaroon ako ng opportunity mag-shoot ng documentary. Pakiramdam ko ang astig and wala lang, ang ganda lang ng concept ng documentary. Maiba naman. Going back doon sa event na isushoot ko sa July para sa Musika Escala, tingin ko hindi ko na magagamit yung drone kasi Makati area na yun, mas mahigpit doon eh. Alam ko malapit lang siya sa BGC and ewan, baka mahigpit yung policy nila and ayoko mag-risk. Mag-risk na mahuli tapos i-confiscate yung footage. Hindi kasi siya kagaya yung theater doon sa Muntinlupa eh, na parang pugad ng ibon. Ganun yung dating nung building na yun. Mas maigi siguro na mag-focus na lang ako dun sa loob and dun ko na lang gawa ng story build-up. On a weekly basis, gusto ko mas maging structured pa yung mga activity or yung mga task na kailangan ko gawin. Writing down notes isn't enough. Wala eh, parang simpleng to-do lang siya eh. Pero yung scheduling and yung talagang structure, kung ano yung mga dapat ko gawin and dapat i-move muna sa ibang araw, wala ako nun. To be honest, ang hirap din kasi mag-stick talaga sa routine. Lalo na kung marami kang kailangan unahin na outside dun sa task na gusto mo talaga gawin. Hindi ko sinabing imposible, mahirap lang talaga. Gusto ko lang i-share yung saloobin ko about dun sa issue ni It's Stefano. Dalawa daw kasi yung involved sa issue na to. Yung nga, si It's Stefano, tapos yung Ria Vlogs. As someone na nagko-consume ng content and gumagawa rin ng content, naiintindihan ko yung sinabi ni It's Stefano and naiintindihan ko rin naman kung bakit ganun yung style ng content ni Ria Vlogs. Doon muna tayo kay Ria Vlogs. Para sa akin, ngayon ko lang nalaman yung page ni Ria Vlogs dahil lang dito sa issue na to. Pero napansin ko rin na sikat na rin naman siya before. Talagang hindi lang ako aware. Hindi lang din kasi ako masyado nanonood ng mga gantong klaseng skit na style na content. So kapag pinanood mo yung content niya and kinumpara mo sa content ni It's Stefano, parehas na parehas talaga. Ang pinagkaiba lang, bata yung isa tapos yung isa adult na. But yung pagiging skit and yung concept, pati yung facial expression na main idea or main concept mismo nung vlog na yun or nung content na yun, parehas na parehas. Doon muna ako sa side ni Ria Vlogs. Unahin ko na yung pinaka-opinion ko dito. Walang masama sa ginagawa ni Ria Vlogs and hindi yun copyright for me. Sinabi ko na to sa vlogs ko before and binibigay ko rin to as advice dun sa mga iba na gusto simula ng vlogs or gusto gayahin yung sa akin na personal vlog. Na kapag nag-post ka ng any type of content sa internet, there's no such thing as original. Mostly kasi ng mga content sa internet, combination lang din siya ng idea na pinagsama-sama and then pinackage tapos produce. Yan na mismo yung content. Medyo komplikado kasi pag sinabing copyright. May mga batas kasi dyan. Pero yung plagiarism, ibang usapan na yun. Walang ganun dito sa issue na to. Yung content kasi ni It's Stefano, sa sobrang astig and sobrang entertaining niya, naging parang sarili siyang genre. Ganun yung naging tingin ko dyan. Common na yung skit na style ng content, but yung pag-produce ng ganong klaseng facial expression na parang ang nonchalant, parang naging genre siya or naging subcategory siya ng skit. And yun yung ginagawa ngayon ni Ria Vlogs. Siyempre, inspiration niya na rin si It's Stefano, but I don't think na intention niya gayahin
and totally copycat talaga kung ano yung ginagawa ni Stefano. Although medyo may pagkaganong klaseng impression dahil nga dun sa facial expression dun sa concept ng mga content ni Ria Vlogs. Sana naintindihan nyo pa yun. Hindi rin naman ako naniniwala na naging narrow-minded dito si Stefano. Siguro, hindi niya lang kasi ini-explain yung talagang reason behind kung bakit siya nag-post ng ganun. Pero para sa akin kasi ang astig nung ginagawa ni Stefano na sa sobrang astig, naging sariling genre na siya. Ang astig nun like ginagaya ka or sabihin natin ini-imitate yung gawa mo. Kung papanoorin nyo naman yung mga content din Ria Vlogs, and parang ang authentic rin kasi nung dating. Parang siya rin yung nagsimula nung ganong klaseng content. Basta may ganong style, may ganong dating. Kung titingnan din natin yung side ni Stefano, valid din naman siya. Hindi naman siya naging complainer or naging nagger dun sa post niya. More on parang naging advice lang siya. Yun yung dating niya sa akin. May dating na nagpaparinig siya. And siguro, numero unong tinamaan dito, si Ria Vlogs. Pero, hindi to dapat maging big deal. And hindi siya dapat atakihin ng ibang content creator dito. Hindi sa dinidefend ko si Stefano. Pero kung magpo-post man siya ng ganun, sariling feelings niya na yun Hindi na natin makakontrol yun. Yun yung nagiging tingin niya sa sitwasyon ngayon ng content creation and hindi dapat masamain ng ibang tao yun. Hindi rin dapat masamain ng ibang content creator yung ganun. Let's set an example. Halimbawa yung kay Boss Toyo, yung content niya. Paano kung halimbawa meron pang isang pawn shop na ganun din yung ginawang style ng content? Magagalit din kaya si Boss Toyo doon? What if yun yung naiisip nila na the best way na ipakita yung produkto nila sa internet? And at the same time, gumagawa na rin sila ng content. Walang masama sa ganun kasi nga there's no such thing as original talaga pagdating sa internet. Si Boss Toyo or si Stefano, lahat sila meron lang ding pinagkuhaan ng idea tapos niremodel lang nila para maging kanila talaga. Kung maalala niyo yung Vine, yung content na ginagawa ngayon ni Stefano, makikita nyo na yan noon. Yung mga nonchalant, alpha, sigma male na content, noon pa yan. Naging unique lang siya kay Stefano kasi meron siyang sariling way ng pagpo-produce and yung facial expression niya, sa kanya yun siya lang yung may mukhang ganun. But overall, hindi mo masasabi na sa'yo talaga nang galing yung gantong klaseng art, yung gantong klaseng content. Walang ganun. Lalo na dito sa mundo ng content creation. Ang sa akin lang doon sana hindi ma-discourage yung mga nag-iisip gumawa ng content na kahawig sa paggawa ni Stefano. Huwag kayong ma-discourage dahil doon sa post niya. Huwag kayong ma-discourage dahil sa sinasabi ng ibang tao na wala ang originality, nang gagaya ka. Walang ganun, guys. Kagaya lang din nung sinabi ko kanina, ibang usapan yung plagiarism. As long as wala kang intention talaga na talagang kopyahin yung gawa ng ibang tao para maging and i-claim na sa'yo, hindi ka mapapahamak and hindi ka dapat mag-stop sa paggawa ng content. YouTube, Facebook, Instagram, and TikTok, walang pwede mag-complain na sila yung original content creator. And that's it for me guys. Thank you all for watching. See you again next time. Peace!